Hello. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Andito po tayo sa ikalawang bahagi na kung saan una, ginanap natin kanina ang pananalangin. Yung ating mga kahilingan, ipinapahatid natin sa Diyos pamamagitan ng mga pagsamo, mga awitin, papuri sa Diyos. At ito naman, ikalawang bahagi na kung saan ang Diyos naman ang nakikipagsalitaan sa atin sa pamamagitan ng mga sitas o ebanghelyo na nakasulat sa banal kasulatan na binabasa natin, pinapaliwanag, binibigyan ng buhay upang may ugnay natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang sabi po dito sa unang sitas, ayon po sa Ebanghelyo ng Apostol Juan, sa Kapitulo 9, versikulo 35 hanggang sa 41. Sabi po dito, nabalitaan ni Jesus na siya ay pinalayas nila at pagkasumpong sa kanya ay sinabi na, sumasampalataya ka baga sa anak ng Diyos? Ito po ay nangyari noong masumpungan ng ating dakilang Panginoon ang isang tao na dati siya ay bulag. Na ang tanong ng ating dakilang Panginoon, sino ba ang nagkasala sa taong ito na isinilang siyang bulag? Yung magulang ba niya o siya mismo? Sabi ng ating dakilang Panginoon, sabi niya, hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala ni ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Ibig sabihin, nais ipamalas ng ating dakilang Panginoon na hindi dapat sisihin yung tao na siya'y isinilang na bulag, ni maging ang magulang man, sapagkat hindi nila kasalanan na ang taong yaong ay maging bulag. Pero dahil nga lumapit sa ating dakilang Panginoon, ano ang ginawa ng ating dakilang Panginoon? Na kung aralin natin, hindi magandang pamamaraan na pinagaling niya ang isang bulag. Bakit po? Siya'y lumura at ginawang putik yung lura at ipinahid sa mata ng bulag at sinabi, pumunta ka ika nga doon sa Siloe at maghilamos ka doon. At ang nangyari, ginawa na ng bulag ang ayon sa sinabi ng ating dakilang Panginoon at siya po ay gumaling at hindi na siya naging bulag. Ngayon, dahil sa nangyari, kumbaga, sa kwento ng doon sa Israel, wala pang pangyayaring ganon. Kaya marami ang mga nagpusyoso, nagtanong na kung papaano siya gumaling. Ang sabi ng bulag, yaong tao na nagsabi sa akin maghilamos ka. Basta yun ang totoong nangyari. Kaya ako nakakakita na ngayon. Hindi pa nakumpinto, tinawagan pa yung magulang. Na parang pinatutunayan nila na hindi yung magagawa ng isang makasalanan. Dahil yun ang paratang nila sa ating dakilang Panginoon. Na hindi na magagawa na magpanilat ng mga bulag. Hanggang sa dumating ang punto na nakiusyoso na rin yung mga Pariseo. Ang mga Pariseo, kumbaga, sila po yung mga tagapagtanggol ng mga kautusan. Defender of the law. Pero pagka minsan po, ang ginagawa ng mga Pariseo, hindi sila kasali doon sa pagtupad sa kautusan. Kaya nakatungon sila sa mga diferensya. Ngayon, nung nagtatalo-talo na, pasok naman yung mga Pariseo. Ang nangyari po, sa pamamagitan noon, inusyoso din kung paano kinonsulta yung bulag na nakakita, ganun din pati yung mga magulang.
Pero iisa lang po ang sinasabi ng bulag. Dati siyang bulag, may lumapit sa isang lalaki at siya'y pinagaling at pinasya at nakakita na siya. Kung baga naging consistent ang kanyang pagpapaliwanag na yun ay hindi po pinaniwalaan ng mga tao. Kaya anong ginawa ng mga Pariseo sa kanya? Tiniwalag siya sa grupo dahil yung taong yaon ay isang dating na mamos na ngayon magaling na. Kumbaga, kumukontra yung mga Pariseo na hindi dapat mangyari na ang bulag ay dapat manatili na lang bulag habang buhay. Kaya anong nangyari? Kung dumating na ang punto na hinanap ng ating dakilang Panginoon yung taong pinagaling niya noon. Nung masumpungan niya, ito ang tanong niya. Nung pinalayas na siya, sumasampalataya ka ba sa anak ng Diyos? Dahil hindi nga po matandaan ng lalaki kung sino yung nagpagaling sa kanya at kung sino yung kausap niya ngayon. Kaya ang nangyari, tinanong siya, sumasampalataya ka ba sa anak ng Diyos? Ano ang sagot niya? Sumagot siya at sinabi, at sino ba siya, Panginoon, upang ako'y sumampalataya sa Kanya? Na gusto pa ng tao yaon na kanyang pinagaling ay ipaliwanag sa Kanya, ipakilala sa Kanya ng lutusan kung sino ba yung tao na dapat niyang sampalatayanan. Kung sino ba yung nagpagaling sa Kanya. Sapagkat sinasabi ng ating, sumasampalataya ka ba sa anak ng Diyos? Kaya kung titingnan po natin dito, isang bagay na pagkaisipin natin na sa totoo lang ang ating dakilang Panginoon, sinunod niya lang yung kagubilin sa Kanya ng Ama na walang iba, ang mga bulag ay kinakailangan makakita. Kumbaga, hindi lang sa pangangaral ng salita ng Diyos o kaharian ng Diyos, kundi ang tumulong din sa mga aba, sa mga may higit na pangangailangan na kumbaga makawala na sila doon sa sistema na sila ay nasa kalagayan ng isang bulag na inaalipusta ng mga nakakakita. Na kumbaga inaalipura o binabaliwala. Sabi po dito, sinabi sa kanya ni Jesus, siya ay nakita mo na at siya nga ang nakikipagsalitaan sa iyo. Hindi man direktamente sinabi ng ating dakilang Panginoon na ako yun. Ang sabi ng ating siya ay nakita mo na. Kung baga binigyan pa na pamamaraan para mag-isip yung kausap niya na nakita mo na siya at siya na ang kausap mo. Na hindi niya tinutumbok na siya yun. Dahil ang iniingatan ng ating dakilang Panginoon yung magmapuri at magmalaki sa kanyang sarili. Kaya binibigyan niya pa ng pag-iisipan yung bulag na kanyang pinagaling. At sinabi niya, Panginoon, sumasampalataya ako at siya'y sinamba niya. Kung titingnan po natin, dito sa silong ng langit, kahit doon man kapag bumababa ang mga anghel at niluluhuran o sinasamba, ang sabi, ingatan mong huwag gawin yan, ako'y kapwa mo rin lingkod. Pero nung ang bulag, sinamba ang ating dakilang Panginoon, bakit hindi siya tumutol? Dahil siya po ay anak ng Diyos. Na naparito siya, sumasaka niya ang Ama at kinakailangan siyang sambahin, bagamat hindi pa niya iniaalay ang kanyang buhay, pero sinasamba na siya. Walang tumututok doon kahit sa mga kasulatan. Sapagkat ang Ama ay sumasakay Jesus. Kaya nga nagagawa ng ating dakilang Panginoon ang mga gawa ng kanyang Ama na walang iba pagaling ng mga bulag. Kaya hindi kahit ang ating dakilang Panginoon na sinabi niya, siya nga ang nakikipagsalitaan sa iyo, nung ang reaksyon ng lalaki na kanyang pinagaling, sinamba siya, hindi siya tumutol. Dahil karapatan po ng ating dakilang Panginoon ang sambahin siya. Nung siya'y anak ng tao pa lamang at hindi pa niya ginagampanan ang gawain niya na walang iba, ang tubusin ang sangkatauhan sa ating mga kasalanan. Anong sabi dito? At sinabi ni Jesus, sa paghatol ay naparito ako sa sanglibutan ito. Kumbaga, yung pagdating ng ating dakilang Panginoon dito sa ibabaw ng sanglibutan. Sa paghatol,
kaya siya sinugo dito para ibigay yung lahat ng nais ng kanyang ama sa pamamagitan ng kanyang ibanghilyo. Na una, ipakilala ang kanyang bugtong na anak. Walang iba ang ating dakilang Panginoong Jesucristo. At yung aral o ibanghilyo. Na kung titingnan po natin mga kapatid, sabi dito, sa paghatol ay naparito ako sa sanglibutan ito. Anong klaseng paghatol? Upang ang mga hindi nakakakita ay mga kakita. At upang ang mga nakakakita ay maging mga bulat. Ngayon kung aaralin po natin, yung pagparito ng ating dakilang Panginoon, huwag natin iisipin sa ating sarili na nakakakita tayo. Kundi, naparito ang ating dakilang Panginoon para yung mga nakakakita maging mga bulat at yung mga hindi nakakakita ay makakita. Ano pong ibig sabihin nito? Kung titingnan po natin sabi sa ibang bahagi ng kasulatan, kapag bulag ang umakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Ibig bang sabihin, yung nakakakita na kinakailangan maging bulag, kapwa na sila mahuhulog sa hukay? Hindi po, magkaiba po kasi yun. Yung bulag na sinasabi, yung alam na niya yung tama, subalit hindi pa ginagawa, ang nangyayari lang, matatawag yung na bulag. Pero doon sa mga nagmamalaki, nakitang-kita mo na ang mga nangyari, alam mo na ang mga problema, alam mo na ang mga diferensya. Sabi nga, ng ating dakilang Panginoon dito, upang ang mga hindi nakakita ay makakita. Nang sa ganun, yung mga inosente, yung mga walang alam dapat mamulat. At yung mga dilat o yung mga mulat ay hindi makakita. Na tinuturuan tayo dito ng ating dakilang Panginoon na mag-control ng ating sarili. Na pagkamat mayroon tayong nakikita, kinakailangan natin ipalagay sa ating sarili ang kalagayan na wala tayong nakita baka sakaling pagkasala pa tayo at makatulik pa tayo ng pagkakamali sa harapan ng Diyos. Ngayon, anong nangyari? Yung mga Parisiyo na kasama niya ay nakarinig ng mga bagay na ito at sa kanya sinabi, kami baga naman ay mga bulag din. Ngayon, kahit yung mga Parisiyo, kumbaga para silang mga perfectionist, ang gusto nila palagi silang tama, ayaw nilang matalo. Ngayon, sabi na, kami ba naman ay mga bulag din? Ang sabi ng ating dakilang Panginoon sa kanila, sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga bulag, ay hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Ngayon, mas pasalamat pa pala natin na manatili tayo sa kalagayan ng isang bulag. Dahil ibinibilang yun na ang isang bulag ay walang kasalanan. Dahil hindi siya makakakita. Hindi niya malalaman yung mga nangyayari sa ibabaw ng sanglibutan. Sabi dito ng ating on, datapwat ngayon sinasabi niyo, kami nakakakita na nanatili ang inyong kasalanan. Kaya kung titingnan po natin, ano ba ang ibig ipaliwanag ng ating Panginoon dito sa Ebanghilyong ito? Ano bang klaseng pagpabulag ang nais niyang ipaunawa sa atin? At ano bang klaseng kalagayan na tayo ay nakakakita na huwag nating samantalahin yung pagkakataon na tayo ay nakakakita? Kundi, sabi nga dito, ang walang kasalanan ay nasa kalagayan ng isang bulag. Siya'y inosente. Siya walang nalalaman anuman dahil niya sa kanyang kalagayan, nasarado ang kanyang mata. Pero yung nakakakita, bukas na bukas tayo sa lahat ng mga offer ng pagkakasala. Kaya po yun ang pag-ingatan natin, na habang tayo po ay merong paningin, huwag nating samantalahin na yung nakikita natin magamit upang makapagyurat tayo ng kapwa, makapahamak tayo ng kapwa, makapinsala tayo ng kapwa. Kundi ang tinuturo ng ating dakilang Panginoon, magturingan tayo bilang magkakapatid. Sabi nga, tayo ay isang katawan, kanya-kanyang bahagi, ang bawat bahagi ay kaugnay sa bawat isa. Panatilihin natin sa ating kalagayan. Arsi na walang iba, ang mga Parisiyo, palagi silang mga linis ang sin.
Kundi pakaisipin natin, sabi nga, walang matuwid, wala kahit isa, tama yung sinabi kanina. Lahat tayo ay nagkakasala. Pero nililinis tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Na walang iba, ang Ebanghelyo ang nagiging daan upang makahingi tayo ng tawad at makapagbalik loob sa Diyos. Kaya ang ating dakilang Panginoon, ipinapaunawa sa atin na unang-una magpasakop tayo sa Diyos at sundin natin ang kanyang kalooban. Siguro po, hanggang dito na lang ang pakikibahagi natin sa oras ito. Salamat po sa Diyos at ang atingan karainan. Idulog po natin yan lahat sa Diyos at ipagkakalog niya ang kakiwasayan ang lahat ng solusyon sa lahat ng ating mga dalhin. Salamat sa Diyos at isang mapagpalang hapon sa bawat isa.